May bago na namang tax? Aba, ano to? Pahirap na naman yata sa masa. Relax lang mga kaipunaryo. Don't panic, it's organic. Videos that will make you wealthy and debt-free. Opo, meron namang bagong tax ba? 20% ang kaltas sa interest kahit sa long-term savings. Pero teka, bago pa talaga mag-init ang ating ulo, alamin muna natin bago ba talaga to o matagal na yan na hindi lang natin napapansin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach, si Daniel Domingo po. Sumulat sa akin, sir, pwede ba kayong mag-post kung ano ang paraan? Kasi may 20% na tax sa bangko, pero para sa mga savers, ano may papayo mo para sa ganito? Maraming salamat po. Thank you, Daniel, for reaching out. As a matter of fact, marami na ako nakikita mga content influencers, especially with regards to finance. They're talking about this already. So, right now, I want to give you perspectives para sa ating mga kaipunari. Ano ba talaga to? Starting July 1, lahat ng interest income from your bank deposit, peso man o dolyar, meron pong tax na 20%. Kahit ito ay long term. Okay, papaliwanag ko pa. Bago ba to o luma? Okay, bago tayo mag-react. Ito po yung inakda po ni Senator Win Gatchalian. Inapprove po syempre ng Finance Secretary na si Ralph Recto at syempre BIR, BSP. Pero bago pa tayo mag-react kung ano ba tax na ito ba ay luma or bago? Bago natin pag-usapan yan, let's first talk about how taxation works. Mag-isip po tayo na parang tayo may piggy bank. Naglagay tayo ng pera sa loob ng ating piggy bank, pero nilagay natin instead sa piggy bank sa bangko. Tapos, ang bangko, magbibigay po sa atin ng interest. Halimbawa, ikaw ay kumita ng 1,000 pesos na interest galing sa bangko. 1,000 pesos. So, yung sa bagong batas, ang makakuha mo po, hindi 1,000. Opo. Ang makuha mo na lang po ay 800 pesos. Bakit? 20% po kasi ng 1,000 is 200 pesos. Mapupunta po yan sa tax. Uulitin ko po. 1,000 ang kinita mo, 800 ang babalik sa'yo, 200 ang pupunta sa gobyerno. Bakit naman? Siyempre sinasabi ng gobyerno, kailangan natin ng pera, pambilid ng school, daan, ospital. So yun po ang gagamitin. Alam ko may magre-react na naman po sa inyo sa comment section na pupunta ba talaga doon? Kung pumunta man doon o hindi, nakikita ba natin o hindi, ibang usapan na po yan. So, lilinawin ko lang ang taxation po ng 20% hindi po sa principal amount. Hindi po kunyari naghulog ka ng pera ng 100,000, hindi po 20% ng 100,000. Ito po yung 20% ng tinubo ng pera mo. Okay? So again, don't panic, it's organic. Don't panic, it's organic. Okay, itong 20% na ito, huwag ka muna magalit. Sa totoo lang, matagal na yan. Hindi mo lang napapansin. Halos lahat ng interest na kinikita natin sa short-term savings and regular deposit ay may kaltas na po ng 20%. Noon pa. Matagal na po yan. Hindi lang natin na siguro nararamdaman dahil maliit o hindi natin binubusisi at napapansin. Basically, itong bagong batas na pinanukala po ni Senator Win Gatchalian ay an expanded version of the original. Kaya ngayon, hihimayin natin na mas mabuti para mas maliwanag po. Ngayon, pag-uusapan po natin types of interest before, right now, July 1, effective kasi to July 1, and then may pagbabago ba? So, makikita mo kung may pagbabago, pag sinabi natin expanded. Kung walang pagbabago, ang sasabihin natin same. Okay, maliwanag? Pag may pagbabago, expanded. Pag walang pagbabago, same. Let's look right now at short-term deposit. Ang short-term deposit na regular nang kinukuha po natin pag kumikita tayo ng interest sa bangko, before, 20%. After, ngayon, July 1, 20%. Same. Pareho lang po. So, in other words, again, huwag tayong magre-react. Hindi po to bago. Luma na po to. Okay, pag pinag-usapan naman natin mga long-term deposit, pangmatagalan. Dati, before, this law, 0%. Pero ngayon, 20%. Expanded na po siya. Okay, foreign currency. Dati nagde-deposit po tayo, di ba? Kumikita tayo ng dollar. Dati, before this law, 7.5%. Pero pag ikaw ay nag-save naman before this law, 0% ang babayaran mo pag long term o pag nag-time deposit ka. Pag foreign currency, again, 7.5%. Pero ngayon, lahat po sila, again, itong tatlo, tatamaan na po 20%. Clear ba? So, kung clear ba, type clear sa comment section. So kung talagang tutuusin natin, nagbago lang po siya on that end. Pero yung mga iba, bibigyan ko pa kayo ng perspective. Kung kayo po ay kumita ng dividendo,
10% before, ngayon after 10% same. Royalties, pag kumita kayo 20% before, ngayon after 20% same. Capital gains, kunyari kinita mo sa stocks, 15%. Ang taxes before, ngayon after 15% same. Real estate capital gain tax, pag nagbenta ka ng lupa, before this law, 6%. Ngayon, after this, again, 6% same. Pag nanalo ka naman sa mga gamings, like for example, sa sweepstake or sa lotto, before this law, 20%, right now, 20%. It's the same. So, kung makikita mo, again, itong tax na ito, starting July 1, lahat ng interest income na kikitain po natin, whether peso or dollars, will be right now taxed by 20%. Pero Chiki, paano naman yung mga dati na ininvest ko na mga millions at saka billions? Oo, affected ba yan? No, if your investments are open before July 1, yung old tax rule will still be applied to you. O in other words, hindi ka magbabayad ng 20%. So maliwanag na yan ha, kung dati ka pa nag-anon. So kahit lumabas yung interest, hindi ka pa rin sakop ng bagong batas. Ito po ay lahat ng mga magpe-place from July 1 onwards ng 2025. Maliwanag ba? Kung maliwanag, type maliwanag sa comment section po. So ano naman po ang magiging effect nito sa tatlong social classes na pag-usapan natin, masa, middle class, and mga mayayaman. Ano po ang epekto po nito? Number 1, para sa masa, mawawala po yung 0% tax benefit pag kayo ay nag-time deposit. So in other words, dagdag pasanin to sa mga nag-uumpisa pa lang, lalo na kunyari kayo po ay gusto nyo na maglagay ng mga pera na pangmatagalan, lalo sa mga pang-retirement. Dating walang tax, ngayon po ay meron na 20%. Para sa mga middle class naman na may excess ng pera na talaga, na gusto na talaga mag-invest para sa long term. As a matter of fact, ito po ay nakaka-discourage. Bakit po? Bakit ko ilalagay na ng pang time deposit? Kasi nga dati wala akong tax, buo ko makukuha. Ngayon, makakaltasan ako ng 20%. At paano naman sa mga may kaya at mayayaman, lalo na kung may dollar account? Dati 0.75 lang ang binabayaran, ngayon 20%. So anong ibig sabihin yan? Marami na pong mga Pilipino na mapipilitan po maghanap ng alternatibo. Ililipat na ang pera from mga regular time deposit to other opportunities na walang masyadong malaking tax. So probably ang tanong nyo right now is saan ba pwedeng mag-invest na hindi ako masyado matatax? Well, I can talk to you about two things. Yan ang pag-uusapan natin sa next episode. Okay? Hindi, joke lang po. Tapusin na po natin to sa video na ito. Number 1 is what we call as Pag-ibig MP2 Fund. Okay, Pag-ibig MP2, historically, past mga 5 years, they are guaranteed, they are performing at 6 to 7%. Not actually guaranteed, but the good news, this is totally tax-free. Ideal to para sa mga OFWs, employees, freelancers, and retirees. I do consider this as low risk at tax-free to. Pangalawa, may pera po. I wouldn't say pera, personal equity and retirement account. Ito yung version ng Pilipinas sa Amerika ng IRA. IRA po, yung parang tax-free earnings until withdrawal. To 200,000 pesos per OFW, 100,000 pesos naman for local. So, pero ang holding period po nito must hold until age 55 to enjoy yung full tax-free results. So, pero kung titingnan po dito, mas simple yata ang Pag-ibig MP2. So, ito yung malaking katanungan na gusto kong tanungin sa inyo. After getting all of this information, tanungin ko kayo, kayo lang makakasagot nito. Hindi ba dating parang nare-reward ang pagiging iponaryo po natin na para maging masinop, para tayo po ay mag-ipon for the future ay biglang nawala? Hindi ba kaya dahil sa batas na ito, mas pinalaki pa ang hamon sa masa habang walang halos epekto sa mga taong may kaya na hindi naman sa bangko kumikita? Ang tanong, ito bang batas na ito ay hakbang patungo ba sa pag-uunlad o hindi? At last na katanungan, ito ba ay dagdag sa bigat ng karaniwang Pilipino na natututo lang at nagpipilit lang na mag-ipon? Ano sa palagay nyo? Mag-comment kayo sa comment section. Pag-usapan natin to, tingnan natin kung ano ang masasabi ninyo. Maraming salamat sa episode na ito. If you find this, again, paki-favorite na lang tong video na ito, paki-tab nyo na lang para balik-balikan nyo, para kung gusto nyo pang maunawaan tungkol po sa kaperahan, tatandaan na mag-subscribe sa channel na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.